Bago pa magsibagsakan ng mga luha ko, ay mabilis ko na siyang tinalikuran. Malabo man ang mga mata, ay nahanap ko pa rin ang sasakyan kong nakaparada at nagmamadaling pumasok doon bago niya pa maabutan. Audrey, wait! Tinapik-tapik niya ang bintana ng sasakyan ko. Hindi ko na siya narinig ng buhayin ko makina at sinimula na yung paandarin upang makaalis ka agad sa lugar. Fuck him. I'm never going to come home to that lifeless mansion of his. If only I can pay off the debts of my mother worth of 100 years of lifetime hard work. If only I had run away from that burden and responsibility in the first place. Binilisan ko ang pagmamaneho sa pag-apaw ng damdamin. Everything is too much to bear. Lumaki ako ng may abusado at manlolokong ama. Ina na pinagkakakitaan ako sa pagsalang sa akin sa entertainment industry. At toxic na asawa na gaya ni Zach. For once, wala man lang ba akong mauuwian at matatawag na tahanan? Nahinto ko ang sasakyan ng maglikot ng sikmura ko at naipon ang suka sa aking bibig. Mabilis kong ginilid ang sasakyan sa tabing gilid ng park at lumabas para sumuka sa kalapit na puno. Shit, this life! Nakaramdam ako ng pagkahilo at ilang sandali pang napasuka. Ngayon ko lang naramdaman ang epekto ng alak. Pinunasan ko ang labi ko, gayon din ang natitirang luha sa mga mata ko, at saka suminghap ng hangin. Nahimasmasan ako habang tinatanaw ang madilim na dagat. Mabuti na lamang at naka-jacket ako at hindi masyadong nilalamigan sa simoy ng hangin. Nahabol din kita. Nanigas ako sa kinatatayuan nang marinig ang malambing na boses na iyon galing sa aking likuran. Landers, ano? Did you just follow me all the way here? Ano pa nga ba? Napapuntong hininga siyang tumabi sa kinatatayuan ko. Puno man ng lungkot at panlulumo ang mga mata niya, ay pilit siyang umiti. I heard everything, Audrey, about your argument with your husband. Kumibot ang labi ko. Muli na namang nangilid ang mga luha ko, saka ako napayuko sa aking sapatos. I'm sorry. We made a fuss. I'm sure nakarating na yung kay Direk Sam. Don't worry about Direk Sam. Worry about all the people that also heard what happened earlier. He gently patted my hand and chuckled. But it's better if you don't think about it now. Masyado na mabigat ang dala-dala mo. Aren't you embarrassed of me or even feel a little disgusted? I married someone for his money, Landers. But knowing how heartless he is, I still fell in love with him. How ridiculous am I right now? Napatikim ako ng hangin nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit. You're not Audrey, even at your worst. You're still the best woman I ever met. A true definition of a strong, independent woman. You're brave for not running away, for taking responsibility for your parents' trouble. You're always trying your best, even though you hate something. I now know what has been bothering you for all this while, and I hate seeing you feeling miserable because of them. I really hate it. Mabilis na nagsibagsakan ng mga luha ko sa binitawan niyang mararahang salita. Nakinig ang mga labi ko at sunod-sunod na napahigpi. Landers. Pusa ako napiyakap sa kanya, pabalik at umiyak sa kanyang dibdib. Oh, what did I do to deserve this kind of life, Landers? Pagod na ako. Pagod na ako. Kahit napilitin ko yung sarili kong maging masaya, palagi nilang mabigat sa dibdib. Hindi ko na kaya magpanggap. Hindi ko na talaga kayang ipeke lahat. Para na akong malulunod, Landers. Hindi ko napigilan ang pagsabog ng damdamin ko at naibukas sa kanya na ipon ko mga luha. I only dreamt of a happy and peaceful family. But everything was already messed up from the moment my father left us to marrying that man for money. Mariin ako napapikit at dinamang pinipiga kong puso. Whenever I love someone, it only causes me to tons of pain. Pero sa tuwing tinitikisan kong puso ko, ako pa itong lumalabas lagi na masama. Tell me what else should I do, Landers? Hindi ko na talaga alam.
Then stop being too selfless, Audrey. Hinagod niya ang likuran ko, ani mo'y pinapatahan. Be selfish for once and save yourself from the pit of fire. Nobody can save you but yourself. But I'm also here to be the way for that to happen. Ilang minuto akong hindi nakatugon. Tinahan ko muna ang paghikbi ko at pinakalma ang aking pagsinok bago tumugon. Bagya akong kumiwalay ng yakap sa kanya para tingalain siya. Ano ibig mo sabihin? Marahan niyang hinaplos sa magkabila kong pisngi at pinunasan ng luha ko doon. Maigi niya akong tinitigan. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Ang totoo niyan, I'm not a good actor, Audrey. I could never fake a spark whenever I'm looking at you. It's all the so-called acting of being in love with you is true. Bago pa magsimula ang Zach 3, matagal na ako may gusto sa'yo. And I even feel harder when we get to work together. But Landers, kasal na ako. Tumagundong ang puso ko sa kaba. I can't be with you. But he's treating you badly. The way he talks to you, yells at you, and even holds you. You don't deserve someone like him. Huwag mo kong asahan na. Tatayo lang sa isang tabi. Pipigilan ang nararamdaman ko habang sinasaktan ka niya. Because I'm selfish, Audrey. Aagawin kita hanggang sa makakaya ko kahit kasal pa kayo. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi makapaniwala sa sinabi niya. I always saw him as a soft and gentle person. But now, he looked determined and fierce, which is unfamiliar. Ganoon na lang kalakas ang pagtibok ng puso ko sa confession niya. Matagal akong hindi nakatugon at sakit ay napaatras. But that's cheating. I'm already married and I love my husband. Ani ko na para bang naduwag at tatauhan mula sa pag-breakdown ngayon lang. Besides, may kontrata ako kay Zach. I cannot terminate it unless I pay all my mother's debts. How much is that? Kuryoso niyang tanong. Nakagat kong ibaba kong labi at binulong sa kanya nakakahiya sa laki ng utang ni Mama mula sa iba't ibang tao kasama kay Zach na siya nagbayad sa mga ito kapalit ng pagpapakasal naming dalawa. Inaasahan kong malulula siya sa presyong sinambit ko o magkakaroon ng side comment. Subalit hindi man lang siya kumurap. What if I paid all the money? Would you be willing to annul him and be with me? Ano? Napatakip ako ng bibig. Are you crazy? Why would you go to such a length just for me? Do you even have that kind of money? That's not a good joke, Landers. Malalim siyang napabuntong hininga. Seryoso ako, Audrey. You don't know anything about me or my wealth. I love you. And if this is the only way I could get you away from him, I would not hesitate to do it. Tumariin ko na sarado ang bibig ko. Kahit sang anggulo ko tignan ay napakaseryoso niya. Ngayon ko lang din siya nakitang ganitong kaseryoso sa tagal namin magkasama. Nanlamig ako sa kinatatayuan ng lumapit ang mukha niya sa akin at dampihan ng halik ang aking noo. If you decide to be selfish one day, run to me. And we'll both disappear from their lives. I promise. I will treat you so much better than you deserve. Give you everything in this world. And we'll be a family you dreamed of, Audrey. If I break that promise, I will give you the right to kill me. Mas lalo akong nanigas dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Wala akong ibang marinig kundi ang lakas ng pagtibok ng aking puso. I never heard a confession and promises like this before. Many men tried their best to pursue me, pero ibang dating ng kay Landers. He's like the snake, tempting me to eat the apple. How I wish I shouldn't have taken a bite. I can't believe what Kuya Haskell did. Emosyonal na bumubulala si Raquel habang pabalik-balik na naglalakad sa harapan ko, matapos kong ikwento sa kanya ang nangyari sa bar. It's past 2 a.m. when I rushed into her house to vent all the things that happened earlier, and she's almost exploding from anger. I mean, what was he thinking really? Hindi ba niya iniisip kung paano ito makakapekto sa karir mo para gumawa ng huge scandal?
Isa pa, saan siya nakakuha ng kapal na mukha para gawin yun, Aber? I know. Napayuko ako sa aking mga mahahabang kuko. That's exactly how I reacted. Pero parang mas galit pa siya sa akin eh. Halos maputol na ang litid sa kanyang leeg dahil sa galit. He literally just had a date with Marian. God knows how I'm always witnessing their affairs from time to time. Natigilan ako sa sinabi niya at emosyonal siyang tiningala. Talaga bang nakikita sila ng madalas, Raquel? She tightly pressed her lips and looked down at me with concern. Why do you look so pitiful now, sister-in-law? Hindi ka dapat maging malambot pagdating kay Kuya Heskel. I parted my lips and automatically avoided her gaze. Napakurap-kurap ako at malalim na nagpakawala ng hininga. I haven't told you everything about what happened. Muli ako nagkwento. Bumalik naman siya sa kanyang kinauupuan kanina at mataimtim na nakinig. Go on. Tungkol kay Landers. Pagkatapos naming mag-away ni Zach kanina sa parking lot, hindi ko alam na nakikinig siya. Saka ko lang din namalayan na sinundan niya ako hanggang sa makalayo sa lugar na yon at sinabi sa akin na narinig niya ang lahat. Now, he knows I'm married woman. But still, nakagat ko ang ibaba kong labi. Hindi ako makapaniwala na matagalan niya akong gusto at gusto niya pa rin ako kahit may nalaman siya sa akin. Napanganga si Raquel. I knew it. Napatakip siya ng bibig. I freaking knew it. He's in love with you. Halata naman sa mga interviews niyo, sa palabas niyo, and all. She almost couldn't hide her joy as if forgetting her anger with her brother. Malungkot ko siyang hinitian. But Raquel, nakuyom ko ang kamao ko at nilakasan ng aking loob. I'm in love with your brother. I have loved him all this time. Pero 1 taon ko rin yung tinago sa'yo. Dahil nahihiya ako. Hindi ko makayanang maging martir na minamahal siya habang may ibang babae sa puso niya. Kumibot ang mga labi ko. Parang may kung anong nakabara sa lalamunan ko na unti-unting pinanginginig ang tono ng aking boses habang inaamin ang katotohanan ng iyon sa kanya. What? Her eyes widened in shock. Namula ang mga mata niya sa matagal na pagtitig sa akin ng mariin na parabang inuusisa kung nagsasabi ako ng totoo. May kung anong tumusok sa puso ko. I'm sorry, Raquel. I'm not as strong as you think I am. Nilalakasan ko lang ang loob ko kahit ng totoo. Nasasaktan ako sa tuwing binabanggit po ang pangalan ni Marian. Sa tuwing nakikita mo na, tinatrato ako na parang kung sino lang ni Zach. Sinusubukan ko magpakatatag pero hindi ko talaga kayang masanay na ganun, Raquel. Patawad, nagsinungaling ako sa'yo. Nalukot ang mukha niya at agad na gumuhit ang mga luha sa mga mata niya. Hindi ko inaasahang yayakapin niya ako na mahigpit, dahilan upang sunod-sunod ding magsibagsakan ng mga luha ko. I was insensitive. Her voice almost choked. Hindi ko alam na ganyan na pala nararamdaman mo, Audrey. I thought okay lang sa'yo kasi wala kang pakialam kay kuya. I thought, shit, it's my fault for not recognizing your feelings. I'm so sorry. No, kasalanan ko dahil palagi ako nagsisinungaling kahit sa sarili ko, Raquel. Napahikbi ako. Ang totoo, hindi ko kayang tumingin sa ibang lalaki dahil siya lang palagi ang nakikita ko. Maraming beses kong gustong sabihin sa kanya nararamdaman ko pero lagi akong pinanguunahan ng takot. Lahat ng sikreto ko'y walang habas kong binunyag kay Raquel. Kung kailan ko nagsimulang maramdaman iyon, kung paano ko pinigilan, at ang sakit na din dulot sa akin nung araw-araw na parang gusto ko nalang kalimutan ang lahat. Hanggat nandito si Marian, wala akong magiging puwang sa puso ni Zach. Noong una'y sinasabi ko sa sarili kong ayos lang ako, kahit ang katawan ko lang ang mahalin niya. Pero habang tumatagal, hindi iyon sumasapat sa akin. Bilang lang sa daliri na naramdaman ko ang pagiging asawa niya sa akin, kung kaya't naghahangad ako ng masigit pa. I want him to love me, and I'm willing to start all over again with him if only he would let me have a place in his heart.
Naramdaman kong mas natigilan si Raquel at kusa na lamang napahiwalay sa kanyang mainit na yakap. Tinignan niya ako na puno ng awat pagkalugi. Napayuko siya sa aking dalawang kamay at marahan niyong hinawakan. You deeply love him, Audrey, but humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. I also kept it a secret from you. Matagal na silang nagkabalikan ulit ni Marian. Pakiramdam ko'y sandali akong nabingi sa sinabi niya at hindi agad iyon na proseso. Ano sinabi mo? Unti-unting bumigat ang paghinga ko. Tila ba'y dumidilim ang paningin ko sa hindi malamang dahilan. Raquel, anong? Dinukot niya sa kanyang bulsa ang cellphone niya. Sandali yung kinalikot, saka inilagay sa kamay ko. I'm sorry. Hindi ko pinapakita mga pictures na to sa'yo nun dahil alam ko namang wala ka lang magiging pake. Emotional niya pang sabi. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitignan ng iba't ibang mga kuha ng larawan nila Zack at Marian sa iba't ibang lugar na magkasama na ani may opisyal na mag-asawa. Stop loving him because he's cheating on you. Anas ni Raquel. Please, you just can't love him, Audrey. He's no good. He only used you to get Marian back. Hindi niya matatakot si Marian na bumalik sa kanya kahit alam niya mahal pa siya nito. So he decided to get married for real and shaken her to get back to him. Automatikong nagsisibagsakan ng mga luha ko sa screen ng cellphone. Dad, pero pinakasalan niya ako eh. Hindi ko napigilan ang pag-angat baba ng aking mga braso. That can't be. Alam kong kilala mo si Kuya Audrey. He will use every means he has just to get what he wants. He doesn't care how brutal it is. How much money does he spend or what? Lahat ng ginagawa niya ngayon ay para bumalik si Marian sa kanya. Nanginig ang mga kamay at binti ko sa labas na panlalamig. Anong mangyayari sa akin, Raquel? Will he really terminate the contract? Talaga bang ipapawalang bisa niyang kasal namin? But I love him. I love him. And it hurts so much. Kahit na makailang beses kong pinagsisigawan na sana'y ianal niya na ako, ang sakit sa isiping magkakatotoo yun ay parang hindi ko kakayanin. Binigay ko na sa kanyang katawan ko, ang puso ko. Hindi ko matatanggap na iwanan niya lang ako na para bang napakawalang kwenta kong asawa. Oo, madalas ko siyang tinatalikuran. Madalas ako nagtatampo at hindi siya pinapansin. Pero sa kabila nun, palagi akong umaasa at sinusubukan niya akong harapin, suyuin at habulin. Dahil kahit hindi niya pansinin, ganoon ang paulit-ulit kong ginagawa sa nakalipas na taon. Kung titignan niya lang ako, kung pagtutuunan niya lang ako ng pansin, he will know how much I care and how much I love him from the moment I say I do in the altar. I don't know what will happen, Audrey. Muli ako niyakap ni Raquel. But please, know that I will always be here for you. Hindi ko hayaan saktan o kawawain ka lang ni Kuya at Marian. Handa kitang tulungan kahit anong oras, Audrey, sa kung ano man ang magiging desisyon mo. Ngayong alam mo nang nagkabalikan na silang dalawa. 1 month later, isang linggo ng trending sa social media ang 10-second video na pinakalat umano ng staff sa The Wife's Illicit Affair, kung saan nakuna ng aktor na si Landers Maxell na kaalitan ng sikat na businessman na si Mr. Zack Saavedra. Makikita sa video na animoy pinag-aagawan ng aktres na si Audrey Ledesma ng dalawang lalaki. Maririnig din sa video ang pagdeklara ni Mr. Saavedra na asawa niya naturang aktres. Umani naman ang samot-saring reaksyon ng viral video na ito, habang hinihingan pa rin ng panig ang mga taong sangkot sa nangyaring alitan. Halos 1 linggo nang lumipas simula nang kumalat ang video na iyon sa internet at mag-trending. Hindi lang din ito ang unang beses na narinig ko ito sa balita. Mukhang pinag-isipan pang mabuti nang nag-post na iyon kung ipapakalat niya ba ang kinunang video o hindi, para tumagal ng 3 linggo. Hanggang ngayon ay hindi pa ako nagbibigay ng statement sa publiko at hindi rin ako hinahayaan ni Direk Sam na magsalita ukol sa issue, kahit pa sinabi ko na sa kanya ang katotohanan.
Gaya ng inaasahan ay dismayado siya sa akin ngunit wala na lamang ibang sinabi. Batid kong labis-labis din ang pagkahumaling niya sa aming dalawa ni Landers na gusto niya kaming magkatuluyan sa totoong buhay. Nalaman kong hindi na rin nila pahahabain ang pinagbibidahan naming palabas dahil sa pag-atake ng mga basher sa akin at pagkadismaya naman ng maraming fans dahilan ng pagbaba ng rating. Kung ano-ano rin ang nababasa kong insulto at masasakit na salita sa social media. Kung kaya nanatiling nakapatay ang cellphone ko. Hindi gaya noon. Hindi na masayang kulitan namin pagkatapos ng shooting. Puno ng awkwardness sa mga katrabaho ko, maging ang mga staff. Tanging si Landers lang ang walang ipinagbago sa pakikitungo sa akin na para bang walang nangyari. Dahil sa kanilang dalawa ni Raquel ay nakakayanan ko pantiisin lahat ng mga masasamang pangyayari sa buhay ko. Anong ginawa mong babae ka? Malakas na sumampal sa pisngi ko ang palad ni Mama sa loob ng dressing room. Napatagilid ang aking ulo ngunit hindi ko yun inabalang ayusin para harapin siya. Ang sakit na bumalating sa pisngi ko ay kaagad ring namanhid, tulad na lang ng lagi kong nararamdaman tuwing ginagawa niya yon. Napakalandi mo! Wala kang kontrol sa karir mo at personal mong buhay! Hinila niya pa ibaba ang buhok ko, dala ng panggigigil. Alam mo ba kung gano'ng karaming tao ngayon na may galit sa'yo? Pati yung asawa mo dinadawit mo pa sa gulo. Ilang beses ko bang kailangan ipasok dyan sa kokote mo na sundin mo lahat ang gusto ng lalaking yan? Tapos lumalandi ka pa sa co-star mo. Hindi ko siya tinugon, sa halip ay walang ekspresyon ko siyang tinitigan. Kahit na gumuguhit ng katandaan sa itsura niya, sa mga suot niyang damit, abubot at makeup, ay animoy kasing edaran ko lang siya at ang lahat ng iyon ay mula sa bulsa ko. Ma, hindi ka ba napapagod? Napapagod kong tanong sa kanya. Malaki na ako. Siguro naman pwede ka na magpahinga sa pagpapagalit at pamamalo mo sa akin. Hindi siya makapaniwalang napasinghala at agad ding napabuelta. Ako pa rin ang nanay mo. May karapatan ako sa'yo dahil inirilang kita kaya't huwag mo akong sasagutin ng ganyan. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko para lang mabigay ang buhay na meron ka. Dahil sa akin, nakilala ka ng mga tao at nakapangasawa ka ng mayaman. Tapos ano? Sisirain mo lang lahat ng pinagpaguran ko sa'yo.